Hello, yan. Magandang gabi sa inyo lahat mga ka-BTP at mga ka-MUG. At welcome sa panibago nating live stream. At pasensya na po kayo kasi nagloko yung aking yung aking sound card. So sayang, dami na sanang viewers kanina. So, ayun. Medyo nagpumalpak po tayo eh. Pasensya na po pasensya na po. Pero well, diretso na po tayo sa natin, no. Dito sa ating topic, no, kahit wala tayong viewers ngayon. Ito nga po. May nag-message sa akin. Ayan po, ayan. Ayan, may nag-message. Kaso lang ang problema, binlock niya agad ako kasi natatakot eh. Kasi nakalagay dito, wag niyo sabihin na ako nag-chat. Kasi napanood doon niya yung content ko na patungkol nga dito kay dito nga kay Mariveles fake news. And ayun, tawag nito. Kaya naisipan niya na i-PM daw po ako. No? Kasi nga daw po, para sabihin, kaya naisipan niya na i-PM daw po ako. Para sabihin nga po na ito nga, mga konsyal ng bayan ang bumibili ng ancestral domain diyan ng mga AITA diyan sa Hulo, no? Actually, meron na raw pong pinapaupahan or binenta sa San Miguel na ginawa raw factory. Diba? Wait lang po, may nahanap lang ako. IPRA. Ayan. Sabi, inanap ko lang yung batas. Wala tuloy akong viewers. Grabe. So, ayan, nabasahin natin. Ito po. Babasahin ko lang babasahin ko. Okay? May mga pangalan to. Well, hindi natin alam kung totoo ito, Basta ito, kung totoo man ito, sana maimbestigahan. No? DNR. I think DNR ang may ang may discretion dito. DNR ang nakakasakop sa batas na to. Sila ang nagpapatupad. Tama ba? Ang batas na nagpuprotekta at kumikilala, ito, tinanap ko lang po yung batas, no? Republic Act number 8371 o mas kilala bilang Indigenous People Rights Act. Ito po yung tinatawag na IPRA of 1997. Ang batas na ito ay naglalayong itaguyod at protektahan ng mga karapatan ng mga katutubong pamayanan, partikular na sa kanilang mga ancestral domain at kultura. Karapatan sa ancestral domain. Kinikilala ng IPRA ang karapatan ng mga IP sa kanilang lupain o ancestral domain. Ipinagkakaloob din ng batas ang tinatawag na Certificate of Ancestral Domain. So, sino may hawak nitong CADT na to? CADT. Bilang katibayan ng pagmamayari nila sa mga lupain at di kasyamang matatagpuan dito. Karapatan ng sariling pamamahala, ng sariling pagpapasya. May karapatan ng IP na magpasya para sa kanilang pamayanan, pamahalaan ng kanilang mga affairs at tukuyin ng landas ng kanilang kaunlaran, alinsunod sa kanilang tradisyon. Siguro hindi nila pwedeng ibenta to. Sila mismo din nila pwedeng ibenta. Bilang bahagi ng IPRA, tinatag National Commission on Indigenous People and CIP na siyang pangunahing ahensya ng pamahalaan at inatasang ipatupad ang mga probisyon ng batas at tiyakin ang karapatan ng IP. Okay. Ang IPRA ay isang mahalagang batas na nagbibigay ng proteksyon at pagkilala sa ating katutubong pamayanan upang mapanatili
ang kanilang kultura, pamumuhay, karapatan ng kanilang lupain. So, dito walang nakalagay kung pwede nilang ibenta. Alam ko, karapatang kultura, integrity, pagkatanggol sa batas ng kanilang kultura, tradisyon ay kaugaliang intellectual to laban sa pang-aabuso at komersyalisasyon. Kinikilala rin ang karapatan nilang panatilihin ang kanilang tradisyonal na sistema ng hustisya. So ito, hindi talaga pwede itong bilihin, ano po, at ibenta. Itong ancestral domain ng mga AITAs, ng ating mga indigenous people, yung mga IPs. Okay. So ito nga po yung text, no? Ayun yung text sa akin. Kaya lang, sa takot siguro po, binilak po agad ako. Okay, binilak po agad ako. Pero dito, siyempre papangalanan natin kung sino yung mga konsyel na yan. Di ba? Pero hindi natin alam kung totoo ito. Pero nag-validate po ako at ang sabi ng dating mga taga-munisipyo, totoo daw po ito. Itong mga konsyel, binibili yung ancestral domain ng ating mga IPs or mga AITAs. Okay? O, sabi dito, mga konsyel sa munisipyo daw sila. Maraming kinukuhang lupa ng AITA. O, kinukuha daw yung lupa ng AITA. Parang hindi nga binibili, parang kinukuha nila eh. Di ba? Pangalan, si Karandang. Yan, si Karandang, isa yan. Si Konsyel Karandang. O, nakalagay ka rito, Konsyel Karandang. Okay? Pero hindi ko sinasabing totoo ito, ha? Hindi ko sinasabing totoo ito. Pero sana maimbestigahan at alam naman ng mga taga-Maribeles, ng mga taga-Bataan, na kayo-kayo lang ang nagkakaalaman dyan. Dahil mula, Governor, Congressman, kakampi ninyo. Diba? So, po pwede na magkaroon kayo ng takipan dyan. Kaya, diba? Kaya siguro, ganito yung nangyayari. Diba? Pero hindi sinasabing totoo ito, ha? Pero dapat maimbestigahan ito. Kasi baka totoo. Okay po? Si Karandang. Ha? Si Sunga. O, isa ka raw sa kumukuha ng lupa ng mga AITA. Sunga. Ang ina talagang titindi nyo, ha? Kung totoo ito, ha? Kung totoo ito. Tapos, yung konsyel ng AITA daw, si Manuel Pakakay, pati ba naman ikaw? Pinagkakanulo mo yung mga kasamahan mong AITA? Baka naman. Konsyel, kung totoo ito, ha? Kung totoo. Okay? Pag-ukupan ng lupa sa AITA, sila ay PMR Ramas. Hindi ko na babanggitin yung babae kasi sabi nung napagtanungan ko, wag ko na raw banggitin yung pangalan ng babae. Kasi nag-validate po ako dito eh. No? Sabi sa akin nung nakausap ko, may katotohanan daw po talaga to. May katotohanan daw po talaga ito. O ngayon, sa mga nanonood dyan, baka may alam kayo dito, comment po kayo dyan. Comment lang po kayo, no? At babasahin ko yung mga comment ninyo. Takot lang ibang AITA kasi malalaking tao sila. Yan ang sabi dito. Pati FAB, pinabayaan ng munisipyo sa Kupin, parte ng ancestral land. Alam naman nating lahat na ang FAB, sakop ang buong Bataan. Diba? Pero, ang IP ay may batas po para dyan. Bawal po bilihin niya, bawal ibenta. Binasa ko kanina yung batas, ha? Binasa ko kanina yung batas. Para sa mga kaalaman ninyo, RA number 8371. Yan po yung batas ng IP for ancestral domain. Okay. Parte ng ancestral land ng AITA may mga muhon daw sila. Mula FAB hanggang bundok pataas, sakop na daw yon ng lupa ng AITA. May papel at sukat na daw hawak si IPM Richard Piro. Pero sabi ng mga AITA, nangangaso puro muhon din ng FAB. Loob ng ancestral land, puta. Grabe yung FAB talaga, no? Sisirain talaga yung mga kabundukan natin, no? Kung totoo to, ha? Pati Mendro at Mawapas. Puta. Dapat itong Mendro at itong Mawapas, sila yung nagpoprotekta dyan. Dahil itong Mawapas, sila yung tagabantay ng bundok natin eh. Diba? Kayo yung sa watershed eh. But parang
lumalabas dito, isa pa kayo sa nangungonsinti. Ano po ba yan mawapas? Sa Maribeles, yan daw hawak ng munisipyo. Kaya naman pala. Hawak pala ng munisipyo. Pero nakikiagaw sa lupa ng AITA. Kahit nasa batas at may dokumento na mga AITA sa munisipyo ay NCIP Balanga Capitol. May mga papel daw AITA kaso takot sila. May nagkwento din sa kaibigan namin dyan sa Maribeles na AITA. Pero pag i-video kasi ayaw kasi nila magpa-video, ayaw nila magpa-interview. Kasi gusto ko sana silang interviewin. Natatakot lang po talaga. So dito maraming takot talaga, no? Well, sila naintindihan ko. Pero yung mga taong may alam, no? Lalo-lalo na yung mga may mga kasabwat dito, hindi talaga magsasalita. Di ba? Imbis na itong mga namumuno sa bayan natin, protektahan itong ating IPs, di umano, sila pa ang umaagrabyado. Ganyan kakakapal ang mga mukha ninyo. Manginayupak kayo. Utang ina. Pamilya daw nung IPMR, Conrad. Sino tong Conrad na to? Hindi ko kilala to. Conrad ha, banggitin ko pangalan mo, pero hindi ko alam to, kung totoo. Nahuli daw dati kaso kinakampihan ng munisipyo dahil kumakampi kay yung babae. Literal ibang konsehal. Sa akin lang po ipinachat pero kaibigan ko kasama ko. Yun, habang tinetext niya po ito, kasama niya po yung AITA na kaibigan niya. Habang mini-message, habang nag-uusap kami sa messaging. Kasi ayaw nilang tawagan ko sila eh. Sa drugs daw, tao, may drugs pa! Anak ng putating talaga, oh. At meron pang tawag dito? Meron pang illegal logging! Grabe! Grabe kayo. Utang ina. Protektahan nyo naman ang taong bayan. Interes naman ng taong bayan ang gawin ninyo. Di ba? Ang daming nangyayari sa bayan na to eh. Illegal quarrying. Pati ba naman yung mga pag-aari ng AITA, kinukuha nyo pa? Ang kakapal naman ng mga pagbumuka ninyo. Diba? Eto. Yung quarrying ba dyan sa Agwawan, legal ba yan? Panoorin natin itong news. Ang ina. Ng mga residente mula sa Sitio Agwawan, Maribeles, Bataan. Matapos masirang... Anyway, medyo vlog dito sa FB kasi wala namang interest karamihan ng mga kababayan natin sa mga issues. Diba? Hindi kagaya sa YouTube, kahit pa paano, maraming nanonood sa akin doon. Ito, nagtataga lang ako dito kasi nga, gusto ko na mailabas itong mga ganitong problema ng ating bayan. Ako na nga lang yung naglalakas loob dito eh. Diba? Wala matapang dito eh. Yung iba tapang-tapangan lang eh. Yan, si Gabiola. Yan yung mga nakakasama ko na lumalaban para sa kalikasan natin. Pero bukod doon, sino pa? Diba? Kawawang Maribeles pagka puro kayo takot. Kawawang Maribeles, magbenta kayo ng benta ng boto ninyo. Ang problema kasi dito sa Maribeles, marami mga hindi taga dito. Wala silang pakialam kung sino manalo. Kaya botante sila rito, bebenta nila yung boto nila, mga hayop. Diba? Ang naapektuhan, yung mga taga, sila may uuwihan silang probinsya, tayo, meron ba? Pag na-demolish tayo dito lahat. Tangina. Kanilang mga water pipeline. Pose ng kuryente at nagkabitak-bita otoridad ang kanilang hinaing laban sa Global Wise
Realty Corporation Planters aggregates o magbibingi-bingihan na lamang ang mga ito ang ating naging desisyon. Awalti. Mga idol, oh. Kita nyo naman yan. Ano yung mga idol? Kaya dumadagong-dong ng ganyan, napapalabas ako ng bahay kasi O yan, buti ka mo. Merong itong sila nanay at si tatay na naglakas ng loob na magsalita dyan sa television. So, yan, kaya napuntahan sila ng Responde. Maraming salamat sa Responde, ano po, sa programa ninyo, sa pag-feature nitong problema dito sa Maribeles. Sana po makarating to sa Senado, no? Para mapag-usapan naman itong mga Garcia kung anong ginagawa dito sa Bataan. Oh, talagang yung sa loob, yung impact feeling mo talaga nandoon lang talaga. Yan. Nagkakaroon sila ng takot. Ponde no sa Net 25, alam ko po na ano na kayo po isa sa kinikilala ngayon na TV station na walang kinikilingan. At napapanood po namin si Kong Marcoleta dyan sa programa ninyo dun sa Sagganang Bayan. No po, minsan po kino-content din namin sa community namin sa YouTube yung mga show na yan, no? Kapag may kinalaman po sa ating bayan. Ano po? So sana po Net 25, tuloy-tuloy po sana yung tulong, no? Para sa ating mga kababayan dito sa Maribeles. Kasi po marami ng problema talaga dito pagbebenta ng mga bundok Isang problema Sinisira yung mga bundok dito. Sana po matulungan nyo kami. Salamat po, no? Oh. Naghain ng Ang Net Salute. Maribeles Bataan, dito lamang nakalipas sa linggo. Laman ito ang petisyong inihain ng ilang residente sa Environment and Natural Resources Office. Agad kaming nakipag-ugnayan sa grupo ng mga nagpetisyon na Tree Neighborhood Association Incorporation o BACNAI. Binisita namin respondihan. Nakilala namin ang ilan sa mga residenteng mariing. Ayan po. Salute po ako sa inyo. Sana buti na lang po kahit paano humarap kayo para maayos itong problema natin dito sa Maribeles. Sana matigil na ho yung quarrying na yan. No? Isa po ako sa mga nakasuhan dyan. Sa loob din patungkol sa perwisyong dulot ng quarrying sa lugar. Karamihan magulang dekada nang naninirahan dito. Kapaligiran namin maganda. Wala nga kami gano'n, kaya nga yung mga pamilya ko peaceful kami, mga anak ko na. Dito na kami nagbinata, dito na kami nagkamalay hanggang sa magkaroon ng pamilya. Nung una kami pumunta rito, halos walang sasakyan, walang Ang sinasabi na yan kasi wala pang kalsada nung araw dyan. Nilalakad nila papuntang zone. Isang jeep lang ang pupunta dyan nung araw kasi nga bako-bako yung daan na-encounter naming mga baka or what. Wala pang mga sasakyan dito, always tao pa lang yung mga Ayun, hanggang sa minahal nga namin tong na ito talaga doon sa yung parang kapayapaan na dito namin nakita yung kapayapaan na hinahanap namin, mga magulang namin. Simpleng buhay, super talaga, napakasimple. Napakaganda ko dito dati, kakahimikan ko talaga dito. Saka yung bahay namin noon, lipat kami dito, walang bintana, walang pintuan. Wala akong nawawala. Doon naman, Paunti-unti nilang binuo ang kanilang mga tahanan. Nakapagpundar ang kanilang mga tahanan. Nakapagpundar ang ilan sa kanila ng hanap buhay at mga tindahan. At dating malupang kalsada, kalaunay, naging maayos na. Mga kabahay na pinundar, gusto namin manatili na nakatayo. Unti-unti namin ginagawa yung bahay namin. Kahit kami mahirap, pero lumaki yung mga anak namin dito at meron din sila masisigungan. Malalagay sa alanganin ang kanilang buhay at ari-arian. Kasi pangako, papaunlad rin.
Di ba? Magandang gabi sa iyo, Danilo Irog. Yan. Palagi nakasubaybay. Maraming salamat. Nagloko kasi kanina yung audio ko. Kaya nagpalit ako ng sound card. Yan, kanina sana daming viewers. Ang problema, ayun. Nagloko yung aking audio. Okay, maraming salamat sa iyo. Wait lang Ano naman tayo? Unang pumutok yan, April, April, pagpapasabog. Naulit na naman yung pagpapasabog, kaya na-alarma lahat ng... Talaga yung sabog, makikita mo talaga yung kulay brown, hindi ka na makakakita ng tao as in. Yung makikita mo talaga, wala na. Na yung yandig niya, hindi mo alam kung ano yung intensity na yun, kung mamamatay na ba kami noon. Meron akong ng doktor enlargement of the heart. Ngayon, kung salamat po sa inyo at kahit paano naglakas loob po kayo na magsalita dyan sa TV. Sana maayos na to, no? Sana nga makarating to sa Senado, Danilo, di ba? Para maimbestigahan na hindi tama yung mga nangyayari dito. Taliwas doon sa sinasabi ni Abet Garcia sa Senado na maunlad daw, tagumpay daw ang AFAB. Napanood ko kasi hindi ko na mahanap yung video na yon na naging parang resource person siya sa Senado si Abet Garcia. Hindi ko na makita Ko-content ko sana. I-debunk sana natin Hindi ko na makita. Una, kasi malaki talaga sobra. Tumawag ako ngayon sa kapitan namin, nakapagsalita ako ng bad words. Kung gusto nyo ba, patayin nyo na kami lahat. Sige, yung ganun kalaki sabog, mahirap na yun. Nakakatakot na. Sa muling pagsagawa ng blasting operation ng kumpanyang Global Wise Realty Corporation Planters Aggregates sa quarrying site nito lamang August 13, naramdaman ng mga taga Baseco Country ang kakaibang pag-uga ng... Nahilo nga po ako Nahilo ko nung pangyayari na yun. Ako nakahiga na lang dun sa tabi. Bahala na. 24 oras na nawala ng supply ng kuryente. Di ba? Yan ang resulta ng vote buying. Wala akong sinabi kung sino namimili ng boto, ha? Pero malinaw, sa buong Bataan may vote buying. Tama. Huwag tayo maglokohan. Dito, may vote buying. Yan ang resulta. Wala makakapalag. Bakit? Bayad kayo Di ba? Ang balita ko, wala daw ECC yan ECC ng ibang kumpanya ang ginagamit dyan. Ang balita ko may nagsabi sa akin, wala daw ECC yan. Kahit anong quarrying dyan sa Sisima Nagwawan, wala daw ECC. Di umano. Di ba? Lahat ginagawa nila. Kasi nga magkakasabot silang lahat. Sa pagkasira ng ilang tubo, lumabo ang tubig na dumadaloy sa mga kabahayan. Kaya naman, Pinipinsala nila yung mamamayan, hindi naman Pagsabog yun Yung una, wala pang nalaglag na bato Nung sumabog ng pangalawa, itong last lang na pagsabog niya. Talaga yung malaking bato dun sa may likod namin. Natatakot talaga. Karamihan dito natatakot talaga. Hindi lang. Nangyari? Muna sabotahe tayo. Wait nawala yata internet ko. Sorry Yan, okay na.
Medyo naghahang lang. Luwi lang po. At ano, si Moana, nawala na. Moana brought me here. Nagluwa talaga quiz yung yung B8. Pucha. Yung temporary, permanent stop. Yun ang gusto namin sanang mangyari. Permanent stop. Maliban sa takot, nangangamba rin ang karamihan sa kanila na tuluyang masira ang mga pinundar nilang mga bahay. Ang bahay nito ni Lucida, Ayan, i-demolish lahat yan. Mga bahay nyo. Diba? I-demolish yan. Kabahan na kayo. bitak-bitak na. Kapag hindi kayo nagbumoto ng ibang mayor, sigurado yan, next year, giba lahat ang bahay nyo dyan. Di ba? Pinicture ko na dito. Sinasabi ni Abit Garcia, walang demolisyon. Pagka-upo niya, dinimolish siya sa sa Pizarro. Di ba? O ngayon, yung si Siman, may banta, next year, gigibain na. Kung mababago yung mayor, kung mapapalitan yung mayor, malabong mag-iba yung mga bahay na yan. Malabong ma-demolish yan. Tandaan yan, totoo yan. Nagawa na yan nung nakaraan eh. Umangat na rin maging ang tiles sa kanyang sahig. Maging ang mga anak niya, hindi na nagagawang pumasyal sa kanilang bahay sa takot na masira ito anumang oras. Sa may tapat ako ng binablasting na yan nila eh. Tapat ako eh, kaya siguro feeling ko parang ako yung nasa Kaya yung labas, loob talaga, super damage ng bahay. Tinan nyo. Tapos Ay, nangyayari sa bahay pag nagpapasabog sila, nagbibitak-bitak. Yung furniture ko dun sa yung nakakasuhan ako, ganyan din. Pinakita ko din dyan na na nagbibitak talaga. Sir Danilo, buong Bataan sakop ng AFAB. Buong Bataan yan, pero may discretion pa din ng mayor dyan. Kaya nga hindi natuloy nung nakaraan, di ba yung nakaraan administrasyon? Di ba dapat may mga demolition na dyan? Hindi na natuloy kasi nga pinipigil ng mayor. O, kaya dapat magkaroon tayo ng congressman na hindi kakampi ng mga Garcia para amyendahan yung batas ng AFAB. Di ba? Para mamyendahan yung batas ng AFAB, doon lang sila sa zone. Doon na lang sila. Huwag na sila magpalawak. sabihin nila 5 years yung contract. Sa tingin ko nga lang, baka sa susunod na putok, bagsak na yung bahay ko eh. Bakit? Ihintayin pa yung 5 years. Yun din yung isa sa ko na. Kasi nga ganyan na yung bahay, ganyan na yung itsura ng namin. Grabe, mas matindi ang tindi ng sa amin ngayon. At saka yun pa, yung ikinasasama ng loob ko, sasabihin nila, dinalaw, pinuntahan sa bahay. Ang dami nila, may mga kasama sila. Napasok ko sa loob ng bahay, ko yan, inisa-isa ko lahat. Yung kung ano yung damage ng bahay ko sa loob at saka sa labas. Yun lang yung kinasasama ng loob ko. Kasi sabi sa akin, babalikan po namin yan kasama yung engineer namin. Ay, nakailang sabog na uli, hindi naman bumalik. Maging si Wenceslao, dinadaing din ang kanyang bahay na pakiramdam niya ay may malalim na butas na sa ilalim. Kung dami damage sa akin. Isipin niya dapat yung kapitan dyan nagsasalita, pero wala kayong makikitang kapitan na nagsalita dyan. Bakit? Kakampi din ng Garcia yung kapitan dyan kakampi din ng mayroong kapitan dyan Paano magsasalita? Diba? Yung mga crack ko sa wall at saka sa babao. May mga crack na. Sa flooring ko, pag naglalakad ka ngayon, may kapak na siya. Ibig ko sabihin, yung lupa sa baba, bumagsak na. Kaya ito yung pangamba namin ngayon. Baka pagka hindi totally na-stop yan, yung damage sa susunod na taon. Saan kami mag-aabol? Wala na sila. Hindi lamang para sa kanilang mga buhay, ngunit pangamba rin nila ang tuloy-tuloy na pagpapasabog at paghuhukay. Magkaroon ng matinding pinsala sa kanilang likas na yaman. 5 years kami bubugbugin. Kung hindi matitigil yan. Hindi pa nga pinapakita dyan yung reclamation. Ang laki na nare-reclaim nila Sa may tapat ng quarrying na yan, nandun yung reclamation. Ang laki dun. Pakuha na ko ng video yun Dudurog ang mga bahay dito. Madudurog ang mga bahay. Sila aalis lang sila dito Kami ang may iwan dito. Nagkaroon kami ng pagkakataong masilip ang tinutukoy na quarrying site sa barangay Sisiman. Mula sa aming sasakyan, makikita ang malaking uka ng bundok. Wala na mga puno anumang damo, tanging malalaki at maliliit na lamang na tipak ng bato. Mapapansin din ang malalaking mga kagamitan na gamit sa kanilang operasyon. Bahagya rin makikita ang mga graba na naipon sa quarrying site. Walang mga trabahador ng araw na yun at tanging mga gwardiya lamang ang nakapalibot sa site.
Ang kabilang parte naman ng bundok malapit sa Ayan. Agwawan Beach. Ayan. Ayan pala, pinakita pala. Di ko kasi naparod ng buo to eh. Ayan pala, pinakita pala. Tinambakan ng gabundok din na lupa. At ayon sa mga residente, ang likod na parte ng mga bundok nito ay ang kinatatayuan ng mga kabahayan ng mga residente sa barangay Baseco Country. Ayon sa tumatayong Vice Mayor na si Ronald Arsenal, batid nila ang hinaing ng mga residente mula sa Baseco Country. Kaya agad din silang nagpatawag ng pagpupulong kasama Isa ka pa, Ronald eh. Diba? Isa ka pa eh. Hindi naman mangyayari kung may nag-o-oppose dyan. Wala kasi nag-o-oppose sa inyo dyan, Ronald. Arsenal. Hindi kita binabanatan dito ha. Doon tayo sa issue. Ronald. Doon tayo sa issue. Dapat kayo may ginagawa kayo dyan. Kung talagang ayaw niyo yan, yung quarrying na yan, kayo mga konsehal, kumilos kayo. Ipagtanggol nyo naman yung taong bayan. Interes ng taong bayan naman ang isipin ninyo, wag puro mga sarili ninyo. Diba? ang kumpanya sa likod ng mga pagpapasabog upang malinawan ang isinagawa nitong blasting operation nito lamang Agosto. Nagkaroon kami ng notice galing sa Global Wise na magkakadak sila ng blasting August 13. In the day after ng blasting, mayroon ng mga reklamo na galing sa... Ang tanong dyan, Ronald, may ECC ba yan? Eh, balita ko walang ECC yan. Di mo alam. Imposible hindi naman di mo alam yan, Ronald. Di ba? Arsenal. Baseco, kasi ang Baseco, although hindi yung Global Wise, hindi doon sa Baseco mo, sa Seaman, kaya lang nasa upper area yung Baseco. So, naramdaman nila yung mga pagsabog na ganap sa area. Nagkaroon kami ng regular session Monday. Pinatawag namin yung Global Wise, si Green Planters and the Nitro Asia. Yung Nitro Asia yung third party, kung saan sila yung nagkakandak ng blasting para hingin yung paliwanag nila about doon sa incident nangyayari. Based doon sa naging daloy ng pag-uusap ng ibang member ng Sanggunian, nagpaliwanag yung safety officer ng Green Planters about sa nangyayari. So inamin nila, available sila na nagkaroon sila ng 6 na blasting area na kung saan yung huling pang-6 na pagsabog, doon naganap yung mudslide, yung pagkalat ng lupa sa daan. May napektuhan pang ang poste ng kuryente kaya nawala ng kuryente. At dahil may basehan ng mga reklamo, agad na nagbaba ng resolusyon ng pamalaang bayan ng Mariveles na pansamantalang ipatigil ang operasyon sa quarry site. Kung hindi yan na i-feature sa TV, di kayo kikilos. Nagalawan ninyo eh. Diba? Style eh. Parang kaming nagpasa ng isang solution. Mga walang bayad kasi kayo eh. Diba? Mga wala kayong bayad kasi. Hindi nyo kaya paglaban yung taong bayan. Wala kayong magawa. Hanggang di kayo kumakawala dyan sa mga Garcia, sunod-sunuran lang kayo. Alam ng taong bayan yan. To request sa Sangguniang Panlalawigan, lalo na yung Provincial Environmental Natural Resource Office para magtandak na mga takot kasi kayo matalo eh, pag eleksyon eh. Takot kayo matalo pag eleksyon. Diba? Kasi pagkakampi kayo ng mga Garcia, alam niyo siguradong panalo kayo eh. Further investigation with regards do sa nangyaring insidente. But I think nung nangyari yung araw ng nangyaring insidente, blasting, parang bumaba na agad yung Penro ng province para magkaroon ng initial investigation. Kaya nga, yun, kapaloob ng resolution na yun, nagalabas din kami ng order na temporary stoppage ng kanilang operation hanggat ongoing investigation at wala pang resulta yung investigation. In a day, hopefully, kung depende ho yun sa provincial government, kung makapadali ho yung investigation at makapaglabas na agad ng resulta, doon ho kami mag-decide kung kailangan ba talagang pwede sila magpatuloy ng kanilang operation or mag-recommend kami na talagang... Hanapin niyo yung permit! Pinagsasabi mo dyan eh. Pero pinagsasabi mo, pwede naman ipatigil yan eh. Dahil balita ko, walang ECC yan eh. Basado na yun. Style nyo, bulok. Balak din nilang tingnan pa ang ibang aspeto ng operasyon ng Global Wise. Mga bulok, mga bulok. Nila, maging ang mga permit nito. Need namin check kung talagang... mga bulok kayo dyan sa Sangguniang Bayan. Mga bulok ang style nyo. Walang ECC yan, di umano. Kaya nyo ipatigilan anytime. Padisi-desisyon pa kayo. I-schedule pa kayo ng desisyon. Eh, kung totoo na walang ECC yan, ang timana, pwede nyo ipatigil yan eh. Hindi nga namin alam kung bakit nakakapag-quarrying yan dyan eh. Nagkakapag-comply sila doon sa mga permits, no?
na dapat nila may comply. Especially, pag blasting ko kasi kailangan ko ng permit yan from firearms and Okay, explosive bakit na nakakapag-blasting sila? Wala silang permit. ng Philippine National Police. Yun o, check namin kung talagang meron sila. Although kung meron man, tingnan natin kung Ang tagal na niyan, ngayon nyo lang i-check! Di ba? Ang tagal na niyan eh! Ngayon nyo lang i-check! Kung kayo nagkaroon ng disaster, kung talagang valid tangina talaga. Kami, sa LGU, bali nataas Oo, na yung tangina talaga. counterpart ng Pendro, yung aming Mendro, no, na mag-conduct din naman ng investigation and check nila, assess nila yung mga kabahayan, yung mga community kung ano ba talagang nangyari, kung meron man talagang damage o wala. Mautot based dun nyo! sa global wise, talagang after the incident, agad sila nag-conduct ng assessment to check talaga kung maraming Makapal mga ng mukha, naapektuhan ng mga puta. kabahayan. At the same time, para mapagawa agad nila. Yung kasi nang nilalaman ng MOA. Sa kabila ng mga aksyong ito Mawa. ng lokal na pamalan ng Mariveles, Pag may mawa, pwede na mag-operate. hindi pa rin natitinag ang Paseco Country Neighborhood Association sa kanilang Wow, sa Paseco Country Association, wag po kayo papatinag. Ha? Huwag kayo papatinag. panawagang tuluyan ng isara ang nasabing quarry site. Anila, tuloy pa rin ang laban nila para sa kanilang bayan at kalikasan. Tigil na. Tama. Kakampi nyo ako dyan. Ano yun? Kami ni Gabiola, kakampi nyo. Yung pag yung dating magandang bundok, wala ka na makita ngayon eh. Ikaw, wala sa isip ko na Saka si Danilo Hirog, no? Kakampi natin yan. Yeah, Danilo. mangyayari yung mga ganito. Na sila yung sisira sa kalikasan na kagandahan ng kalikasan ng lugar na ito. Kinikita sila on the expense of the yung peacefulness ng lugar namin. Habang kung may handang tumayong lumaban. Ay, dapat kasi po, no, tatay, ipa-implement nyo dyan, imulat nyo yung mga tao dyan na wag na magbenta ng boto. At iboto ninyo yung hindi bibili ng boto. Kasi pag namili ng boto, sigurado na yan. Number 1 red flag yan, magnanakaw yan. Sasamahan ko po, ay bayan ko po ito. Kung hindi kami ang magtatanggol, sino po ang magtatanggol dito? Oh, kaya nga, magkaisa tayo lahat. Mabigyan na lang ng pansin at matulungan kami sa aming mga problema. At hindi lang kami mga Okay na, dyan na lang tayo. Wala, nakakabwisit ng Danilo eh. Diba? O at least ito, share na lang yung video sa mga nanonood. No? Pakishare na lang po yung video. Para kumalat ng kumalat. At mapanood ng buong mga taga Mariveles. Ano pa? So yun lang. At syempre, huwag natin kalilimutan. Minsan lang tayo mabubuhay. Piliin nating maging tama at mabuti. Lahat tayo mamatay balang araw. Maraming salamat po. Bye-bye!